Dahil sa halos sunod-sunod na malalagim na krimen, itinutulak ngayon ang ilang grupo na ibalik na ang death penalty o parusang kamatayan. Tutol naman dito ang simbahang Katoliko. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, hindi maikakailang kaliwat kanan na talaga ang mga karumal-dumal na krimeng nagaganap sa ating bansa, pati yung mga walang kalaban-laban na mga menor de edad at maging yung mga walang kamuwang-muwang na sanggol, hindi na rin sinasanto ng mga kriminal. Kaya nananawagan na ang ilang anti-crime groups na muling ibalik ang parusang bitay sa mga mapapatunayang halang ang kaluluwa. Yung pala bata na yun, kahit kakilala mo. Kamakailan lang natagpo ang patay ang 26 na taong gulang na dalagang si Andrea Espiritu sa isang palayan sa Kalumpit, Bulacan. Hinalay siya ng isang grupo ng mga lalaki at saka pinatay. Nitong Hunyo rin, walang habas na pinagbabaril ang race car driver na si Enzo Pastor habang nagmamaneho ng isang truck. Kabi-kabila rin ang mga walang awang pinapatay ng mga riding in tandem na ang tunay na pakay ay makapagnakaw. Kaya't panawagan ng anti-crime group na Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, ibalik na ang parusang bitay. Wala nang takot itong mga kriminal sa paggawa ng krimen kasi nakikita nila na madali nilang lusutan. Madali nilang takasan itong krimen. Pero sabi ko nga, walang kriminal kahit na gaano kawalang hiya ito, na hindi siya matatakot kung merong Damocles sword na nakapatong sa ulo niya, na oras na gumawa siya ng krimen, ay merong parusang kamatayan ang nag-aantay sa kanya. Hindi na raw kasi uubra ang habang buhay na pagkakakulong para masawatang kriminalidad sa lipunan. Biro mo, laboratorio na ng shabu ang tinayo sa Pilipinas, pagkatapos life imprisonment lang siya, at pagdating niya sa Bilibid Prison, parang nagbakasyon lang siya dahil meron siyang tagamasahe, sa kanya lahat ng amenities, ang cellphone, at continue pa rin yung kanilang illegal activities. Dati nang may parusang bitay sa ating bansa na nakasaad sa 1935 Constitution, pero ibinasura ito sa ilalim ng 1987 Constitution sa panahon ni Pangulong Cory Aquino. Pero ayon sa legal expert na si Attorney Gali Angeles, hindi naman daw talaga ito tuluyang ipinagbabawal base sa saligang batas. Kaya noong panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos, naibalik ang death penalty sa bisa ng Republic Act 7659 para tugunan ang lumalalang bilang ng karumal-dumal na krimen. Yung mga heinous crime, inipon nila, dinefine nila dito kung ano yung pinakamabibigat na krimen na pwedeng gawin ng tao. At binigyan nila ito ng kaukulang parusa. Ang pinakamabigat na parusa under yung heinous crime law yung death penalty nga. Meron naman kulatilya dun sa 1987 Constitution natin na unless there is a compelling reason, you can impose a death penalty. Sa ilalim ng RA 7659, kabilang sa mga krimeng may parusang bitay ang treason, piracy, bribery, parricide, murder, infanticide, kidnapping and serious illegal detention, robbery with violence, arson, rape, plunder ng hindi bababa sa 50 milyong piso, ilang piling drug offense at theft of a vehicle with rape or murder. At base sa RA 8177, ipinag-utos na ang parusang bitay ay gagawin sa pamamagitan ng lethal injection sa halip na yung dating silya elektrika. Nag-issue lang si dating Pangulong Joseph Estrada ng de facto moratorium sa lahat ng bibitayin matapos ang matinding panawagan mula sa simbahan matapos ang pagbitay kay Leo Etchegaray. At tuluyan na nga ipinagbawal ang parusang bitay sa panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo base sa RA 9346. Pero ayon kay Attorney Angeles, may posibilidad pa ring maibalik ang death penalty kahit pa ipinagbawal na ito. Depende sa mga leader natin. They have the political will to really implement, to bring back the death penalty. Pero ngayon kasi ang impluensya ng simbahan, especially mga butante yan, and people who are in charge of enacting laws would come from this religious group. Noong Enero, inihain ni Senador Tito Soto ang panukalang magbabalik sa death penalty sa bansa. Itinutulak niyang ipatupad muli ang parusang lethal injection para sa mga kasong murder, homicide, rape at iba pang mabibigat na krimen. Ang simbahang Katolika naman nananatiling hindi pabor sa death penalty. May mga bagay na hindi natin pwedeng gawin Unang isang utos ng Diyos at isang utos din ng kalikasan, yung pagkapapatay. Ang dapat paghusayin ang proseso ng hustisya.
ng VACC na hindi naman kailangan pang matagalan ang pagpapatupad ng parusang bitay. Pag napababa na ang bilang ng mga karahasan ay maaari rin naman daw bawiin ito. Jessica? Ang problema dito, Maris, seasonal itong isyong ito Napapanahon lang kapag may mga nangyayaring mabibigat na krimen tapos makakalimutan yung debate. Tapos pag may nangyari na naman, maibabalik na naman yung debate. Jessica, no, kaya nga ang sinasabi ng VACC talagang lumalapit sila sa mga kongresista, sa mga senador o sa mga mambabatas para talagang ipaliwanag yung pangangailangan para sa isang batas na mag-i-implement ulit nitong parusang bitay na ito dahil ito talaga yung nakikita nilang solusyon para masawata itong kriminalidad at talagang noong pa man daw nung panahon ni Leo Echegaray ay yung pagkakabitay sa kanya talagang nag-cause daw ng chilling effect sa criminality. Jessica. Pero kahit meron, I suppose pwede mo rin paikutin kasing argumento Kahit kasi meron, hindi rin bumababa. May mga nagsasabi rin hindi rin bumababa yung bilang ng mga krimen. May mga nangyayari pa rin mga karumal-dumal na krimen. And isa pang argument against that, sa buong mundo, parang kabilang ang Pilipinas sa iilang bansa na lang na meron nito kung sakasakali na maibalik. Tama, Jessica. Yan ang kumbaga defense naman no ng mga talagang hindi sumasang-ayon sa reimposition of the death penalty. Ang gaya nga ng sinabi ni Archbishop Oscar Cruz talagang proper implementation of the justice system, paghusayan yung hustisya. Ito yung sinasabi rin ng legal expert na bagamat mas naniniwala siya na kailangan ng death penalty, kung tutuusin daw talaga ay yung willpower ng ating pamahalaan sa pagpapatupad ng mga kasalukuyang batas na meron na tayo. Halimbawa na lang yung mga patakaran sa loob ng kulungan. Kung talagang maipapatupad yan, kahit na reclusion perpetua o life imprisonment, magkukos na raw yan ng chilling effect sa mga kriminal. Ang nagiging problema, kapag high-profile inmate ka, para na lang daw nagbabakasyon sa bilibid itong mga inmates na ito dahil meron pa rin silang amenities, meron pa rin silang mga tuloy-tuloy pa rin yung operations ng mga illegal activities nila. Kapag ito hindi maisasagawa, hindi maipapatupad, talagang sigurado raw na kahit walang death penalty ay meron ding chilling effect at masasawata rin yung krimen o mapapababa man at the very least. Pero ang komplikado rin kasi ng problema ng ating prison system That's another problem altogether. At hindi mo rin pwedeng gawing rason siguro for that issue kasi kasi nagbabakasyon lang naman sila sa kulungan. So parang magkaroon na lang ng death penalty para patay na lang sila. Parang hindi rin tamang pakinggan. In any case, mahaba talagang diskusyon ito. Walang katapusan at gaya nga ng sinabi ko, pasulpot-sulpot. Maraming salamat sa'yo, Mariz Umali.